Ito ang action movie na napanood ng halos lahat ng lalaki dito sa Pilipinas. Sigurado sasabihin ng iba, Ong-bak title niyan Ong-bak. Iba pa yon. PS, baka may babae din namang nakapanood nito, pero mostly kasi nakakilala ko nakapanood nito, puro lalaki lang eh. Try to secrets every loved. Susundan natin dito ang isang lalaki at ang pamilya niyang may alagang mga elepante. Sa kasama niya ito mula pagkabata, kaya naman magagalit nga siya ng sobra nang merong magnakaw nga sa kanila. Since mahal na mahal nga niya yung mga elepante niya, dito na nga niya sila hahanapin at dito nga rin siya makikipaglaban kung saan mangbabali nga siya ng buto ng napakaraming mga tao. Makikipagtamblingan siya, dadaan nga siya sa maraming bakbakan para maiuwi at maligtas lang yung mga elepante niya. Title ng movie, The Protector or Tom Yum-gung. Oo, si Tony Ha yung bida dito and iba pa to sa Ong-bak ha. Iba pa tong movie na to pero parehas lang din silang may ninakaw nga sa kanila. Kawawa nga tong si Tony Ha eh. Laging nananakawan tapos napapasali sa gulo. Mas nauna pala yung Ong-bak 1 kaysa dito na sobrang obvious kasi dito halos ginaya lang din nila yung flow ng Ong-bak na nagpasikat nga kay Tony Ha. Pero kung ikukumpara mo, mas maganda yung Ong-bak kaysa dito eh. Story-wise, ang kalat nga ng movie na to na hindi nga maganda yung pagkakatahi-tahi ng mga sequences na may mga times nga na sobrang lazy and patalon-talon lang yung kwento and yung mismong editing. Pero kung usapang labanan, 10 out of 10 to potek na yan. Halos lahat ng fight scenes niya dito sobrang iconic eh. Yung sinipa nga niya yung ilaw sa posting napakataas, yung nakapagbakbakan nga siya sa warehouse na ang dami nga niyang kinalaban, yung nilusob nga niya yung restaurant paakyat nga, tapos yung sa templong may baha na nasusunog, tapos sa isang malakultong lugar naman. Sa warehouse fight scene, natatawa ako dyan kasi ang random ng mga kalaban niya eh. May kalaban siyang nagro-roller skates, nakabike, nakamotor, na may mga dalang fluorescent lights. Potek na sandata yan, mabububog ka na, may pulbos pa na kasama. Ang nakakatuwa pa dito sa warehouse fight scene, halos lahat ng stunts ginawa ni Tony Ha eh. Ewan ko kung napansin nyo, pero meron nga sila ditong nilagay na Jackie Chan look-alike, yung nasagi nga niya sa airport sa may opening, na ang dating kasi nun, you could see na inspired sa mga fight scenes ni Jackie Chan, yung mga fight scenes nga nila dito. Pag-akyat-akyat sa mga pader, yung pagtalon-talon and pagtumbling, yung biglaang pag-i-split tapos lulusot kung saan-saan, and basta, yung random na mga stunts na bibihira mong makita sa isang labanan eh. Ayan din yung maganda kay Tony Ha eh, hindi lang siya magaling makapaglaban, magaling din siyang mag-stunts. As example talaga yung nag-wall run siya tapos tumambling nga siya doon sa salamin tapos may bumangga na ATV tapos nabasag. Ang astig kaya. Dito kasi sa mga movies ni Tony Ha, dito ko nagustuhan yung Muay Thai or Muay Buran na ang astig kasi ng pagkaka-choreograph nila ng mga fight scenes na gumagamit talaga sila ng mga siko and tuhod nga. Tapos yung fight scene pa sa may templo, potek na yan. Imbes na sumugod silang tatlo ng sabay-sabay, nagpaisa-isa pa eh. Ito talaga yung OG na Tekken live action eh. Una niyang nilabanan si Eddie, sunod si Jin Kazama, tapos last si Jack 6. Ang angas kaya ni Eddie dito, akala mo ini-spam lang yung mga pindutan sa bidyuhan para manalo eh. Kaya sa restaurant fight scene din pala, grabe din to eh. One long take lang ata to na ang dami nga niyang nilabanan and ginulpe, na akala mo yung pag-akyat niya pataas ng pataas, pataas din ng pataas yung level eh. Nakakamangha pa dito since one long take lang, ang astig ng may sinisipa or may hinuhulog pa siya doon sa baba. Story-wise, makalat to, pero I would admit na may potential naman din talaga yung story. Pero ayun nga, the writing is so awful lang, lalong-laro na nga rin yung editing, na halatang pinriority nga nila yung mga labanan kaysa doon sa mismong kwento. I mean, nakakaiyak pa rin naman, pero just the idea of it na lang. And hindi, yung mismong pagkakakwento nila. Isipin mo, ninakaw yung elepante niya, sino di maiiyak dyan? Pero ayun, sobrang kudos sa fight choreographers nila, sa mga stuntmans nila, and syempre kay Tony Ha mismo. Kasi kung wala yung mga labanan nila dito, wala din kwenta etong movie na to. Ayun lang, kung usapang fight scenes lang, 10 out of 10. Pero kung as a film, overall, 4.5 out of 10.